Ang minamahal natin na Vice President Sara Duterte, welcome to Pampanga. Ang mga taga-OVP, matataas na mga opisyal ng OVP, at yung mga nag-organize nitong napaka-importanteng pagdiriwang ng Pride Month, at yung mga dumating mula sa iba't ibang bahagi ng Luzon, welcome, maligayang pagdating sa inyong lahat. This is a celebration of gender equality and expression. Kaya congratulations sa inyong lahat. Malayo na ang narating ng kilusang pagkapantay-pantay para sa mga LGBTQIA+. Palagay ko, marami sa inyo kilala si Alan Turing. Siya yung tinuturing na ama ng computer science. At siya ay homosexual. At siya, ginamit niya yung kanyang computer science na inimbento niya para ma-decode, masira yung code at mabasa yung code ng mga Nazi noong World War II. Dapat tinuring siyang bayani ng World War II. Ngunit sa halip, anong nangyari sa kanya? Dahil yung panahon noon, early 20th century, krimen ang maging miyembro ng LGBT. Kaya, kaysa naging hero siya, declared hero, siya ay linitis at hinusgahan sa kanyang pagiging pagka-homosexual. Ito ay napanood natin sa sining The Imitation Game. At kaya, anong nangyari sa kanya? 1952 siya linitis at kinonvict. 1954, nag-suicide na lang siya. Bayani ng World War II. Noong lamang 2009, humingi ng patawad ang Prime Minister ng Inglaterra. Sinabi niyang, what an appalling way Turing was treated. At nung lamang 2014, posthumous, binigay siya ng pardon ni Queen Elizabeth. Ganon ang kahirap ng pagtrato sa mga LGBTIA+ nung kami ay batang maliit pa at marami sa inyo hindi pa napapanganak. Kaya itong Pride Month, maganda na paalala namin mga matatanda sa inyo kung para ma-realize ninyo kung kalayo na ang naabot ng pakikibaka ninyo. Although, meron pa rin maraming pagkukulang, lalo na yung mga ibang bansa, halos 70% ng mga bansa, tinuturing pang krimen ang homosexuality. Kaya napakalaking bagay na sinabi ning kakayumaong Pope Francis na homosexuality is not a crime. At sinabi niya yung mga batas doon sa halos 70 bansa na crime ang homosexuality, sabi niya, those laws are unjust. Sinabi ni Pope Francis, ang Panginoon, mahal ang lahat ng kanyang anak, just as they are. Kaya sabi niya sa mga obispo ng Catholic Church, i-welcome ang mga LGBTQIA+ sa simbahan. Kaya nakikita natin, may mga hakbang na naganap na ang kilusan ninyo, pero tuloy-tuloy pa rin ang pakikibaka. At maraming salamat sa OVP at kay VP Sara dahil sa kanyang pagtaguyod sa inyong karapatan. Kaya, etong araw na ito, araw ng pride at araw ng tuloy ng kilusan na magkapantay-pantay
at irespeto ang LGBTQIA+. Kaya on this day, sa pangalan ng ating kung dakala Kapampangan Kenny Ewari, sa pangalan ng aking mga kabalen, sa lahat na nagagaling sa ibang bahagi ng Luzon, at yung mga nag-organize mula sa Office of the Vice President, first of all, of course, the Vice President herself, Vice President Sara Duterte, welcome, welcome to all of you. Maraming salamat sa inyong lahat.